siya ay nadala sa isang ganap na kakaibang mundo ng mag-isa kung saan siya ay napipilitang makipaglaban sa mga halimaw at goblins upang mabuhay sa bawat araw. Walang pagbabago, gayunpaman, kahit na bumalik sa kanyang sariling mundo, si Haru ay isang ganap na taunang lalaki na walang babae at may hinaharap na mas madilim kaysa sa black hole. Walang sino man ang nagbigay pansin sa lalaking ito dahil hindi siya nababagay sa alinman sa mga grupo ng klase, na nahahati sa grupo ng mga makukulit na delinquent, ang mga chick sa paaralan, ang mga gym brothers, ang mga mahilig sa braha, at sa wakas, ang mabubuting babae pero puro chismis lang ang alam. Muli niyang ipinatong ang kanyang ulo sa desk, alam niyang walang lugar para sa isang talunan na katulad niya sa mundong ito, nang biglang ang lahat ng mga kaklase ay nagsimulang kumilos na parang mga tulale habang sila ay nakatitig sa isang ginintoang, kumikinang na bilog na umuusbong sa silid-aralan. Dahil si Haru ay isang mahilig sa anime tulad ninyong lahat, napanood na niya ang lahat ng anime at alam niyang madadali sila sa ibang mundo. Ngunit ito ay masyadong maraming trabaho para sa kanya, kaya nagpa siya siyang balewalain ito at literal na sinubukang lumayo sa sitwasyon. Sa kasamaang palad, ang pinto ay mahigpit na isinara ng Volcasil kaya kahit na puwersahin ito, hindi niya mabuksan ang pinto upang makatakas. Di nagtagal, nasakop ng magic circle ang buong silid-aralan, at dahan-daang nagsimulang masipsip ang mga estudyante. Ngunit napakaraming pelikulang Mission Impossible ang napanood ni Haru, at tumalon siya sa air duct para makatakas. Ang swerte ay wala sa kanyang panig, bagaman, habang ang bilog ay pumapasok sa air duct at sinisipsip siya sa isang puti, walang katapusang walang laman na paligid. Laminggo-linggo siya sa paligid, iniisip kung nasaan ang kanyang buong klase, at naghihintay para sa isang matandang hari na may isang magandang anak na babae upang batiin siya, ngunit walang nangyari. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang matandang lalaki na tumatakbo papunta sa kanya, at sinusubukang makipag-ugnayan sa sign language para sa ilang kadahilanan. Kahit papaano, naiintindihan ni Haru ang matandang lalaki habang napagtanto niya na ang lahat ng kanyang mga kaklase ay ipinatawag bago siya, at dinala sa ibang mundo pagkatapos pumili ng isang espesyal na kasanayan. Sinabihan siya ng matanda na sundan siya dahil kailangan din niyang pumili ng skill, ngunit sa 50 skills, 43 na ang napili, kaya wala nang magagamit na cheat skills. Napagtanto niya na kailangan niyang kumuha ng isang mahinang kasanayan at kahit papaano ay mabuhay sa bagong mundo, ngunit ang kanyang mga pag-asa at pangarap ay nawasak muli, nang mapansin niya na ang isang daikya ay may mas mahusay na mga kasanayan kaysa sa mga natitira para sa kanya. Napagtanto niya na hindi siya makakaligtas kahit isang araw sa mga kakayahan na ito, at sinimulan niyang yugyogan ang matanda para sa magandang kasanayan. Sinisigawan niya ang matanda na mag-imbak ng mas mahusay na mga kasanayan, or matuto kung paano magbilang ng mas mahusay at hindi magpatawag ng mas maraming tao kung wala siyang sapat na kasanayan. Ang matanda ay nauwi sa pagsnap at itinulak siya palayo, na sinasabing ang isang taong tulad niya, na taunang lalaki, ay hindi makakaligtas kahit na may pinakamahusay na mga kasanayan. Kaya binigay na lang niya sa kanya ang lahat ng natitirang kakayahan at itinulak siya pababa sa bagong mundo. Hindi makapaniwala si Haru nang lumingon siya at nakita niya ang napakalaking kagubatan na nakapalibot sa kanya. Habang siya ay nakatayo doon na mag-isa, natatakot, bigla niyang nakita ang isang pouch sa lupa at kinuha ito upang malaman na ito ay may walang limitasyong kapasidad sa pagdadala, na isang medyo disenteng item. Ngunit kahit na iyon, ang lahat ng nasa loob nito ay kasing basic ng aking kasintahan. Hindi nagtagal ay gumawa siya ng skill check at sinubukang suriin ang kanyang mga istatistika, ngunit biglang nagpakita ang 2 dice sa screen. Inihagis niya ang mga ito, at nagpakita ang 2 M. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang mga istatistika ay nagsasabi sa kanya na ilagay ang lahat ng iyon sa isang solong kasanayan. Iniisip niya kung ang ibig sabihin ng M ay minus or isang bagay, kaya nagpa siya siyang i-play ito ng ligtas at isugal ang lahat sa lock stat. Sa kanyang lubos na sorpresa, ang M ay lumalabas na ang ibig sabihin ay maximum, at ngayon ang kanyang lock stats ay nakataas sa maximum. Nalaman din niya na, dahil siya ay isang malungkot na taunang lalaki, binigyan siya ng Diyos ng isang kakayahan kung saan maaari niyang paamuin ang mga mababanggas na hayop. Laminggo-linggo siya sa paligid upang makita kung nasa paligid ang sino man sa kanyang mga kaklase, ngunit walang nakikita, kaya nagpa siya siyang sumulong at gumawa ng sarili niyang bahay sa pamamagitan ng pagkuha ng inspirasyon mula sa 2 lalaki sa YouTube na gumagawa ng mga bahay mula sa putik.
Nagsimula siyang maglakad sa kagubatan nang magsimula siyang mag-alala na may malaking halimaw na atakihin siya, kaya kumuha siya ng isa pang skill item na kilala bilang contact lenses. Sa kanyang sorpresa, sa sandaling ilagay niya ito, nakuha niya ang kakayahang makita ang mga istatistika ng iba't ibang mga bagay, na isang napakahalaga at kapaki-pakinabang na kakayahan. Napagtanto niya na ang mga kakayahan na ito ay tila higit pa sa ipinahihiwatag ng kanilang pangalan, at masayang sumusulong habang sinusuri niya ang kanyang paligid upang makahanap ng mga halamang gamot na makakapagpabuti sa kanyang kalusugan, mga kabute ng anti-venom, at marami pang iba. Kasama ang kanyang walang katapusang bag, madali niyang makokolekta ang lahat ng gusto niya at maibenta ang mga ito bilang gamot para sa malaking kita. Matapos ay rehydrate ang kanyang sarili tulad ng isang tunay na alpha male, nagsimula siyang maglakad muli sa kagubatan, kung saan bigla siyang nakakita ng butas sa isang kuweba. Nanalangin siya sa Diyos na walang halimaw sa loob, at pagkatapos ay pumasok ito upang makahanap ng anumang bagay na magagamit. Di nagtagal ay nagdilim na ang kuweba kaya inilabas niya ang kanyang lantern at mahiwagang tolda, na madali niyang may lalagay dito at mamuhay ng payapa. Sa pagsapit ng gabi, ginawang mas komportable ni Harrow ang kanyang sarili kaysa kay Bear Grylls habang nangongolekta siya ng mga sanga at, gamit ang kanyang magic sa temperatura, sinisindi ang mga ito sa apoy, na maglalayo rin sa mga hayop. Muli niyang sinuri ang kanyang mga istatistika, para lamang malaman na ang grupo ng kanyang mga kasanayan ay na-level up ngunit siya ay masyadong pagod upang tingnan ang mga ito, kaya siya ay nakatulog. Kinaumagahan, nagising siya ng may pag-igting at sinusuri ang nakapalibot na lugar upang matiyak na ligtas pa rin siya, at napagtanto niya na ang kanyang mga diskarte sa paghampas ng halimaw ay dapat na gumana ng perpekto. Nagsisimula siyang makaramdam ng gutom, kaya't nagsindi siya ng panibagong apoy at inilabas ang kanyang kawali bago magprito ng ilang mushroom at beefsteak na parang isang tunay na YouTuber ng pagkain. Ang pagkain ay lumabas na medyo masarap, at iniisip niya kung maaari ba siyang mamuhay dito bilang isang maskulado na magsasaka, ngunit napagtanto na wala siyang protein powder, kaya muli siyang lumabas ng kuweba kung saan nakakita siya ng isang bungkus ng mga halamang gamot na maaaring makatulong sa kanya na magkaroon ng ilang mga kalamnan. Habang nangongolekta ng mga halamang gamot, nakarinig siya ng kaguluhan sa likuran niya at nakakita siya ng grupo ng mga goblins na namumulot ng mga bagay mula sa lupa. Siya ay agad na natakot, gaya ng inaasahan, at nagtatago sa likod ng ilang mga palumpong habang ang mga walang utak na goblin ay nagsimulang kumanta ng sining ni Jonella. Doon na naglakas loob si Harrow, at inilabas ang kanyang stick bago siya makita ng mga goblin. Iniisip niya kung ang kanyang kahoy ay sapat na upang harapin ang dalawang goblin, ngunit para lamang maging ligtas, naglagay siya ng kaunting proteksyon at pagkatapos ay sumugod sa kanila bago pinalo ang isa sa mga goblin sa kanyang ulo. Siya ay naging kumpiyansa, habang sinisimulan niyang hampasin ang kawawang goblin na parang isang bagay hanggang sa ito ay bumagsak sa lupa. Ang isa pang goblin ay natakot ngunit inaatake pa rin si Harrow. Sa kabutihang palad para kay Harrow, ang mga pag-atake ng goblin ay medyo madaling basahin, kaya madali niyang naiwasan ang mga welga bago siya hinamped sa ulo at pagkatapos ay naglunsad ng isang maliit na magic blast na nagtatapos sa labanan. Pagkatapos noon, hinuhugasan niya ang kanyang mukha habang papalubog na ang araw at nagpas siyang umuwi dahil marami siyang ginawa ngayon. Pagkatapos maabot pabalik sa kanyang kuweba, nag-ihaw siya ng ilang kabute na parang palaboy at sinusuri ang kanyang mga istatistika para lang malaman na maraming kakayahan ang na-level up. Napakagandang balita nito, ngunit kasabay nito, iniisip niya kung ano ang gagawin sa kanya ng mga goblin kapag nahanap nila siya sa isang bakanteng kuweba na nag-iisa. Mabilis niyang inalis ang nakakatakot na iniisip, at mabilis na warm up ng kaunti sa ilang ehersisyo bago bumalik sa kama. Kinaumagahan, nagising na naman siya, kumakain ulit ng kabute para sa almusal, na nakakainis na. Iniisip niya kung makakahanap ba siya ng karne, ngunit agad niyang naaalala kung paano siya kakainin ng mga vegan ng kanyang klase ng buhay kung sasabihin niya iyon. Mabilis siyang bumangon muli at pinalakas ang kanyang stats gamit ang ilang mahika bago lumabas para sa araw na iyon. Sa kanyang mapagkakatiwalaang kahoy sa kanyang kamay, hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isang bagay sa lupa, na muli ay isang kabute. Inihagis niya ito sa lupa at nagsimulang maghanap ng karne, na tumutubo sa mga puno na parang tulale. Hindi nagtagal, natauhan siya at nagpasya na dapat na lang niyang simulan ang paggawa sa kanyang mga kasanayan sa mahika at muling palakasin ang kanyang mga istatistika.
Pagkatapos nito, nagsimula siyang tumakbo sa kagubatan, at sa kanyang sorpresa, ang kanyang bilis ay tumaas ng ilang beses dahil ang kanyang katawan ay napakagaan at mabilis. Bukod dito, kahit ang kanyang mga pag-atake ay tila mas mabilis at mas malakas, kaya nagpa siya siyang subukan ito sa isang grupo ng mga goblins sa malapit. Agad siyang sumabak sa labanan, at hinampes ang unang goblin gamit ang kanyang kahoy bago hinampes din ang pangalawa sa ulo. Ito ay tila nagpagalit sa mga goblins, gayunpaman, habang ang maskuladong isa ay kumuha ng isang pamalo, ngunit si Haro ay nagtatago sa likod ng ilang mga palumpong na parang kabuuang talunan at pumupuslit habang hinahanap siya ng mga goblins. Napagpasyahan niya na sapat na siya para sa araw na iyon at bumalik sa kanyang kuwebo kung saan iniisip niya ang mga bagay na ginawa niya noong araw na iyon, bago siya magsimulang gumawa ng ilang proyekto sa DIY tulad ng paggawa ng IKEA table pagkatapos ng ilang pagsubok. Kinaumagahan, naging magaling na siya at nagawa niyang mag-assemble ng stool at coffee table ng mag-isa. Nagpa siya siyang higpitan din ang kanyang seguridad, ngayong alam na niya kung paano gumawa ng mga gamit, kaya gumawa siya ng tarangkahang gawa sa kahoy sa pasukan ng kanyang kuweba upang matiyak na walang makapasok ng walang pahintulot niya. Nang gabing iyon, lumabas siya upang kumuha ng ilang karne, dahil hindi na siya mabubuhay ng walang karne. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang swerte ay nasa kanyang panig nang makita niya ang isang kuneho na tumatakbo palayo sa kagubatan. Ngunit ang kanyang makahayop na pagnanais na kumain ng karne ay lubos na nananaig sa kanya, at nagawa niyang mahuli ito tulad ng isang mabangis na pusa. Nagsisimula siyang ngumiti na parang halimaw sa pag-iisip ng masarap na karne, nang bigla niyang naramdaman ang presensya ng ibang tao sa lugar at naging alert mode. Laminggo-linggo siya sa paligid at, sa kanyang pagtataka at pagkadismaya, nakita niya ang grupo ng mga delinkwenteng naglalakad patungo sa kanya. Ito ay talagang nakakatakot sa kanya dahil ayaw niyang makisali sa mga ito, kaya nagtago siya sa likod ng ilang mga palumpong at nagsimulang maglakad palayo ng tahimik, ngunit ang kanyang mga pandama ay nagsimulang matrigger muli. Mabilis niyang ginagamit ang kanyang mga espesyal na kakayahan sa paningin, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat ng bagay sa kanyang paligid, at sa kanyang sorpresa, nakita niya ang mga babaeng kaklase na naglalakad patungo sa kanya mula sa isang gilid habang ang karaniwang mga gym brothers at ang mga kaitakot-takot na nerd ay naglalakad mula sa kabilang panig. Nagpasya siya na wala siyang gustong gawin sa kanila nang bigla niyang makita ang mga babaeng vegan, na pinamumunuan ng class president. Hinayaan niya ang kuneho at iniisip kung dapat ba siyang makipagkita sa presidente ng klase dahil naging mabait ito sa kanya, at kilala niya ito mula pa noong unang baitang. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili ng buong kalooban habang iniisip kung gaano kahanga-hanga ang pakiramdam na maging kanyang sariling boss, at nagpasya siyang sakupin niya ang mundong ito ng mag-isa. Habang ipinagdiriwang ang kanyang nag-improve na stats, nadala siya at nag-iingay, na agad na nakakuha ng atensyon ng mga delinquent. Sa takot na siya ay matuklasan at mabigla, agad siyang tumalon sa mga palumpong, nagtago mula sa mga delinquent. Gayunpaman, napansin ng mayabang na lalaki na may mali at agad na pumunta sa mga palumpong upang tingnan ito, ngunit mabuti na lang, isang kuneho ang nagligtas kay Haro habang ang mga delinquent ay tumalikod, nainip, at umalis. Nagpasya siyang sundan sila patungo sa tabing ilog kung saan nakaupo silang lahat, at nagsimulang mag-usap tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay na karaniwang pinag-uusapan ng mga lalaki. Naiinis si Haro sa kanilang walang ama na pag-uugali, at napagtanto na ang class rep ay napakabait at hindi kailanman magkakagusto sa mga lalaking tulad nito. Bigla niyang napansin na kinuha ng mga delinquent ang isa sa mga nerd na nagngangalang Tanoka, at ginagamit siya bilang chat GPT para makuha ang lahat ng sagot tungkol sa kanilang mga kakayahan. Hindi nagtagal ay nagtungo sila sa itaas ng ilog upang hanapin ang iba pang mga kaklase, ngunit hindi interesado si Haro doon, kaya bumalik siya sa kanyang kuweba at nagsimulang magluto ng ilang mga kabute. Habang sinusuri ang kanyang stats, napansin niyang nag-level up ang kanyang loner skill dahil napagdesisyonan niyang lumayo sa kanyang mga kaklase, pero kahit pagkatapos nito, level 3 pa rin siya. Ito ay marahil dahil sa kanyang kakayahan na kilala bilang Master of None, na karaniwang Jack of all trades dahil hindi siya makapag-focus sa pag-level up ng isang solong kasanayan, ngunit sa parehong oras, siya ay medyo mahusay sa halos lahat ng bagay. Ang iba pang kasanayan na pinangalan ng Blockhead, gayunpaman, ay isang kabuuang misteryo sa kanya dahil ito ay parang isang tunog ng pang-iinsulto. Nagpasya siyang alisin ang kanyang mga pagkabalisa sa pamamagitan ng pagkain tulad ng isang karaniwang babaeng Pilipina at bumalik sa pagtulog.
Kalaunan ng gabing iyon, hindi siya makatulog dahil may nag-iingay sa labas, kaya lumabas siya na umaasang makikita niya ang mga delinquent, ngunit sa halip, nakita niya ang mga nerd sa isang todong labanan laban sa mga goblins. Mukhang sila ay sanay sa martial arts gaya ni Jackie Chan, kaya napangiti siya habang iniisip kung dapat ba niyang tulungan ang mga nerd na ito. Ang lahat ng ito ay nagbabago, gayunpaman, kapag sinuri niya ang kanilang mga istatistika, para lamang malaman na mayroon silang kamanghamanghang mga cheat skills kumpara sa kanyang mga natitirang kasanayan, at mas mataas din ang antas kaysa sa kanya. Naaalala niya na ang kanyang klase ay puno ng mga nangungunang mag-aaral, maging ito ay mga atleta, matalinong nerd, or mga anak ng mga kilalang tao, na ginagawang siya lamang ang karaniwang tao sa klase. Nagpasya siyang bumalik sa pagtulog, dahil maaaring ipagtanggol ng mga nerd ang kanilang mga sarili kapag, biglang, nakaramdam siya ng presensya na naglalagay sa kanya sa alert mode. Lumingon siya at napansin niya ang dalawang goblin na naglalakad sa mga nerds mula sa likuran, na handang itulak ang kanilang mga panghampas sa kanilang mga sarili. Ngunit masama ang pakiramdam ni Haro para sa kanila at nagpas siyang tumulong. Agad siyang tumalon at hinampes ang magkabilang goblin sa isang indayog ng kanyang makapal na patpat na nagpatambo sa mga goblins. Lumingon ang mga nerd, nagulat nang makita si Haro dito, ngunit nagpasalamat sila sa kanyang tulong. Habang inaakay sila ni Haro pabalik sa kanyang kuweba, ang mga nerd ay nabigla nang makita ang napakagandang kuweba, na ganap na walang butik at puno ng lahat ng uri ng mga kapaki-pakinabang na bagay, at wala kahit isang anime body pillow. Tinanong nila kung paano niya nagawa ang lahat ng iyon, at sumagot si Haro na alam niya ang earth magic at ilang iba pang mababang kasanayan sa magic, na nakatulong sa kanya na itakda ang lahat ng ito. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga nerd kung ano ang nangyari sa iba pang mga kaklase nila, at ito ay tila nagpatahimik sa lahat. Napatingin sa ibaba ang nerd na may salamin bago sabihin kay Haro na tumatakbo sila ngayon. Nagulat si Haro dito at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya na noong araw na lumipat sila sa mundong ito, lahat sila ay nabigla dahil hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Ngunit mabilis na naunawaan ng mga nerd ang takdang aralin ng mapagtanto nila na sila ay nasa isang alternatibong mundo, at may mga cheat skills. Umiiyak ang mga babaeng chismosa, at nababagot ang ibang mga babae, ngunit sinusubukan ng class rep na pakalmayan ang lahat. Napansin ng mga delinquent na hindi gaanong natakot ang mga nerd sa biglaang pagbabagong ito, at pinagbantaan sila na papahirapan sila kapag hindi nila sasabihin sa kanila ang lahat ng nalalaman nila tungkol sa mundong ito. Ngunit bago pa man sila makagawa ng anuman, napalibutan sila ng kumpol ng mga goblins. Ang lahat ng mga tsismosang babae ay nagsimulang umiyak, at maging ang mga delinquent ay nagsimulang kumilos na parang isang bungkos habang sila ay nag-aagawan pabalik sa sulok. Ngunit ito ang eksaktong sandali na hinihintay ng bawat nerd sa mundo, at ang mga nerd ang humarap. Agad nilang nakontrol ang kanilang mga kakayahan, at ginamit ang kanilang kaalaman tungkol sa mga mundo ng pantasya para madaling talunin ang mga goblins. Ang karaniwang mga tagahanga ni Carlos Yulo ay nagpasya na tumulong, at sama-sama nilang nagawang talunin ang lahat ng mga goblins sa lugar. Mabilis na namamahala muli ang class rep at dinala silang lahat sa isang malinaw na lugar malapit sa ilog kung saan makikita talaga nila ang anumang panganib na papalapit sa kanila. Di nagtagal pagkatapos nito, tinulungan ng mga nerds ang lahat na maunawaan ang mga pangunahing kaalaman, at lahat sila ay nagtayo ng mga kampo habang ang kinatawan ng klase ay namamahagi ng trabaho sa pagitan nila. Magiging maayos sana ang lahat kung ang buong klase ay magtatrabaho bilang isang unit, ngunit sa totoo lang, ang mga tsismosang babae ang unang nagpasya na ayaw nilang magtayo ng mga tent at magtrabaho, kaya umalis sila ng mag-isa. Napagtanto na ang pag-alis ay isang pagpipilian, ang mga delinquent ay nagpasya na hayaan din sila. Habang sinubukan ng kinatawan ng klase na pigilan silang lahat, nabigo siya ng husto, at dahan-dahan, nahati ang buong klase sa kani-kanilang mga grupo, at lahat sila ay nagpunta sa kani-kanilang paraan. Iniwan nito ang class rep kasama ang mga nerds at ilang iba pang estudyante na sinubukang magtulungan bilang isang team. Ngunit dahil ang lahat ng iba ay walang kakayahan, napilitan ang mga nerd na gawin ang karamihan sa trabaho, kabilang ang pakikipaglaban sa mga goblins at siguraduhing hindi ma-raid ang kanilang kampo. Nais din nilang itaas ang kanilang mga antas sa lalong madaling panahon dahil gusto nilang maging ligtas mula sa dalawang pinakamapanganib na kasanayan, na maaaring kontrolin ang lahat.
Sa kasamaang palad, ang parehong mga kasanayan ay kinuha ng mga delinquent na hindi mapagkakatiwalaan, at ang tanging paraan upang makatakas sa spell na iyon ay ang pagkakaroon ng mataas na antas ng magic resistance. Mabilis din itong nalaman ng mga delinquent, at para mag-counteract sa ginagawa ng mga nerd, ang mga walang silbing mga delinquent na ito ay nagsimula na ring mag-level up para masigurado na ang kanilang mga kakayahan ay maghahari, nang sa gayon ay makontrol nila ang lahat. Sinabi ng mga nerds ang planong ito sa class rep na nagpas siyang magsanay at mag-level up din. Sa wakas, pagkaraan ng ilang araw, natutunan ng mga delinquent ang mga kasanayan sa pagkontrol sa isip, at sa kanilang pagtataka, maginhawa nilang natagpuan ang class rep na naglalakad sa malapit. Ang mga walang silbing delinquent na ito ay agad na sinubukang gamitin ang kanilang spell sa kanya, ngunit ang kinatawan ng klase ay may iba pang mga plano at ginamit ang teaser sa kanila, na pinilit silang bumagsak sa lupa. Tinulungan sila ng mga nerd na dalhin sila pabalik sa kampo, kung saan nabunyag ang kanilang mga plano, kaya pinaalis ang mga delinquent sa grupo. Sa kasamaang palad, hindi ito ang masayang pagtatapos na kanilang inaasahan, dahil ang mga taunang ito ay nagpasya na salakayin ang kanilang sariling mga kaklase at sinimulang sunugin ang mga kampo at habulin ang mga nerd upang turuan sila ng leksyon. Nawasak ang buong kampo, dahil walang nang-ahas na labanan ang mga delinquent na may mga kakayahan sa mind control, at talagang sinira nito ang mga nerd na nagsumikap para sa kampo. Bukod dito, nagsimulang magpakita ng katapatan ang mga class merits habang sinisisi nila ang mga nerds sa lahat, na sinasabing hindi sila dapat makipag-away sa mga delinquent nang hindi nila ito kayang may backup. Dahan-daang inaway sila ng buong klase, at ang kinatawan ng klase lang ang nagsalita para sa kanila. Ngunit, dahil sa sobrang awkward ng sitwasyon, nagpasya silang umalis. Namangha si Harrow matapos marinig ang lahat ng ito at niyakap sila ng mahigpit na sinasabing sila ay aktwal na mga bayani at nagpasya na tratuhin silang lahat sa isang party kung saan kakain sila ng madaming mga kabute imbes na karne. Kinaumagahan, nagpaalam si Harrow sa kanila na may dalang bag na puno ng mga kabute, habang tinanong ng mga nerds kung gusto niyang sumali sa kanilang team, dahil siya ang pinakamalapit sa mga nerd. Sinasabi nila na sila ay patungo sa kalapit na bayan upang maging mga adventurer, ngunit sinabihan sila ni Harrow na hindi na kailangan, dahil siya ay isang loner, at literal na itinaboy sila na parang aso. Nagpasya si Harrow na suriin ang iba pa niyang mga kaklase, lalo na ang kinatawan ng klase, ngunit sa daan, nakatagpo siya ng isang masugid na lobo. Mabilis siyang kinagat ng lobo sa braso, ngunit nagawa ni Harrow na hampasin siya sa ulo, pinatumba siya bago magpatuloy. Pagsapit ng gabi, nahanap na niya ang lugar kung saan nagkampo kanina ang mga kaklase niya, ngunit ang mga labi lang ng isang kampo ang nahanap niya doon. Mabilis niyang ginamit ang kanyang mga kasanayan sa pagsubaybay at nagsimulang sumunod sa mga yapak nang bigla niyang naramdaman ang mga merits na papalapit sa kanya, kaya sinubukan niyang magtago at lumayo. Sa kasamaang palad, natuklasan siya ng mga merits at sinisigawan siya na huminto, ngunit tumatakbo siya na parang balisa, alam na hindi niya dapat idikit ang kanyang sarili sa kanila. Pinipilit siya ng mga merits na huminto at tinanong siya kung alam niya kung nasaan ang mga nerds. Tinanong niya kung gusto nilang utusan ang mga nerd ng trabaho para sa kanila, ngunit sinabi sa kanya ng mga merits na tumahimik dahil napagtanto nila ang kanilang pagkakamali at ang katotohanan na sila ay nabubuhay dahil lamang sa mga nerd hanggang ngayon. Sinabi niya sa kanila na hayaan ito, dahil ang mga nerd ay matagal nang nawala, at ang mga merits ay maaari lamang humabol sa kanila kung alam nila kung paano pasiyahin ang lahat ng mga halimaw sa daan. Sinisikap niyang tiyakin na hindi nila hahabulin ang mga nerd at masawi sa walang kabuluhang kasawian, ngunit sa kanyang pagtataka, ang mga chismosa ay nagsimulang umiyak ng walang dahilan. Nagsimula silang sumigaw na gusto lang nilang humingi ng tawad, at ang kapitan ng mga chismosa ay nakiusap kay Harrow na turuan sila kung paano mabuhay hanggang sa mahanap nila ang mga nerd. Nangako ang mga babae na ibibigay sa kanya ang Super Ultrasonic 3000 sa kanyang asset kung papayag siyang turuan sila. Kaya pumayag si Harrow. Ang mga babae ay sumusunod sa kanya tulad ng isang grupo ng mga tuta na nawala sa kakahuyan, at inaatake ang anumang bagay na pinapaslang ni Harrow. Napansin niyang nasaktan ng isa sa kanila, kaya binigyan niya ito ng kaunting potion, ngunit hindi naiintindihan ng babae na hindi ito champagne at basta na lang itinapon ito kay Harrow. Si Harrow ay pagod na sa mga babaeng ito, na nagsimula siyang magtaka kung kailan siya makakabalik sa kanyang kuweba at makapagpahinga. Pagkatapos, napansin ng kinatawan ng klase na ganap siyang nablangko.
Ang kinatawan ng klase ay tila masaya na mahanap siya at tinawag ang kanyang pangalan, ngunit si Haru ay masyadong abala sa kanyang mga plano na tumingin sa kanya. Nakuha niya ang atensyon nito sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanya. Laking gulat ni Haru nang makita ang class rep sa tabi niya, at iniisip kung sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataong makapuntos bago sila muling atakihin ng mga delinquent. Gayunpaman, mukhang hindi nagustuhan ng class rep ang paraan ng paglalakad niya kasama ang mga babae ngayong hatang gabi, at nagtatanong kung bakit sinusundan siya ng mga chismosa na ito. Sinubukan ni Haru na lumihis sa mga tanong na ito, ngunit ang iba pang mga babae na sumusunod sa kinatawan ng klase ay nagsimulang magbigay sa kanya ng masamang titig, habang ang kinatawan ng klase ay nagsasabi sa kanya na manatili kung nasaan siya habang tinatanong niya ang mga babae kung ano ang kanyang ginagawa. Kahit na si Haru ay hindi rin nais na makakuha ng isang bagay mula sa mga babae na ito, at gusto lang niyang bumalik sa kanyang mga paraan ng pamumuhay ng mag-isa. Ngunit napipilitan siyang umupo habang pinag-uusapan ng ibang mga babae kung ano ang dapat gawin sa kanilang sitwasyon. Nagpasya si Haru na magsanay ng ilang mahika habang siya ay naruroon, at nagsimulang mag-enchant ng ilan sa kanyang mga earth magic spell na nauwi sa mali habang siya ay naipit sa ilalim ng lupa. Ang kinatawan ng klase ay nag-aalala tungkol sa kanya, ngunit dahil malakas ang kanyang pull-out game, madali niya itong napalaya mula sa lupa. Sa wakas ay dumating siya sa konklusyon na si Haru ay talagang hindi nakakapinsala, at gusto lang niyang tulungan ang mga babae bilang kapalit ng ilang magandang bagay, na maaaring isang gawain lang ng isang alpha male. Siya at ang kanyang girl crew ay humihingi ng paumanhin sa pakikipag-usap sa kanya, ngunit gusto lang ni Haru na umalis at makapagpahinga sa kanyang sariling bahay. Sa sandaling binanggit niya ang isang tahanan, ang mga babae ay naging interesado, na nagtatanong kung siya ay ipinanganak dito. Napagtanto ni Haru na ang mga babaeng ito ay may kolektibong IQ ng isang toaster, at sinabi sa kanila na siya ay dumating sa mundo tulad nila ngunit may libreng oras, kaya gumawa siya ng tahanan para sa kanyang sarili. Ang mga gold digger na ito ay agad na nagsimulang magkaroon ng group meeting muli, kapag tinanong ng class rep kung gaano kalaki ang kanyang bahay. Saglit na nag-isip si Haru at tumugon na madali niyang mapagkakasya ang humigit kumulang 200 katao, at kung aalisin niya ang ilan sa kanyang mga muebles at paligan, baka mas marami pa. Nagulat ang mga babae nang marinig ang tungkol sa paligan, habang ang class rep ay sumisigaw sa kanya para sa pamumuhay sa gayong karangyan habang ang iba ay namumuhay tulad ni Bear Grylls. Sa wakas, inipon ng class rep ang lahat ng kanyang lakas ng loob at tinanong siya kung maaari silang manatili ng isang gabi sa kanyang lugar. Nagkaka-short circuit talaga ang utak niya, habang sinisimulan niyang isipin ang mga babaeng ito na nakasuot ng pantulog, habang sinisigawan siya ng class rep na huminto sa pagkakaroon ng mga ganong pag-iisip. Malapit na silang maglakad sa kakahuyan, at kahit papaano ay nagkaroon siya ng Google Maps sa kanyang arsenal habang sinusundan lang niya ang mga arrow sa gabi, habang ang ibang babae ay nahihirapang makita kung ano ang nasa harapan nila. Pagkatapos maglakad para sa tila isang walang hanggan, sa wakas ay narating nila ang kanyang bahay, kung saan lahat sila ay nagsimulang huminga ng husto habang tinatanggap niya sila sa kanyang hindi gaanong mapagkumbabang tirahan. Agad silang nasiyahan sa lahat ng mga mararangyang bagay na mayroon siya sa kanyang buhay, habang si Haru ay nagtataka kung siya ay mabilis na tumakbo sa proseso ng paggawa ng harem. Ang mga bagay-bagay ay tumagal ng isang kamanghamanghang pagbabago kapag ang mga babae sa wakas ay nakita ang paligan, at ang kanilang mga damit ay natanggal na kasing bilis ni Sonic. Ang mga babae ay agad na tumalon sa paligan, habang si Haru ay nakatayo sa labas, iniisip kung ang buhay sa kagubatan ay naging mabangis sa kanilang karanasan. Sa wakas ay nagpasya si Haru na tawagin itong isang gabi at napakasaya sa pakiramdam na magkaroon ng sarili niyang espasyo sa labas, ngunit kahit na iyon ay nag-ambala ng class rep, na pumasok sa kanyang tent at nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano sila iniwan ng ibang mga lalaki sa kagubatan, at kung gaano kahirap para sa mga strong independent na babae na mabuhay nang wala ang kanilang mga pampaganda at kung ano-ano pang burloloy sa katawan. Ngunit ang tahanan ni Haru ay nagbigay sa kanila ng ilang kinakailangang tulong. Sinabi sa kanya ni Haru na napakahusay niyang ginawa ang pagpapanatiling mataas ang kanilang espiritu, at pagprotekta sa kanila sa buong paglalakbay na ito, at hindi niya dapat ikumpara ang sarili sa mga talunan na ito na nagtatrabaho sa buong buhay nila sa pag-asang madala sa isang alternatibong mundo.
Ang kinatawan ng klase ay nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang mabubuting salita at bumalik sa bahay, kung saan sila nakakatulog ng mahimbing, habang si Haru ay nagre-relax at sinimulang isipin ang mga babae habang nagsasanay kung paano lumikha ng isang protein shake. Kinaumagahan, nagising siya, umaasang walang sumisikat na itim na ilaw sa kanyang tent, nang makita niya ang isang babae na may lilang buhok sa kanyang tent. Iniisip niya kung ito ba ang bahagi kung saan nakahanap siya ng stepsis mula sa mundong ito, ngunit ang babae ay isa sa kanyang mga kaklase. Sinabi niya sa kanya na maghanda para sa almusal, dahil nagluto sila ng ilang mga kabute at isda, na talagang nagpabigla sa kanya habang nauuwi sa paguntog ng kanyang ulo sa kanyang ulo. Tumakbo siya sa labas at sinimulang kainin ng isda na parang gutom na pirana, habang tinatanong ng class rep kung bakit siya umaarte na parang hindi pa siya nakakita ng isda. Sinabihan ni Haru ang babae na isara ang kanyang bibig, dahil siya ay pumupunta sa ilog araw-araw at hindi nakakahuli ng mga isda habang kumakain ng kanyang mga nakakayumay na kabute. Nagtanong ang kinatawan ng klase kung bakit hindi niya nahuli ang mga ito, ngunit sumagot si Haru na ang mga isda ay mas madulas kaysa sa kanyang assets kagabi, kaya napakahirap mahuli ang mga ito. Tinanong niya kung paano nila nahuli ang mga isdang ito, at ang sagot ng class rep ay may karanasan na sila sa paghawak ng mga madulas na bagay at salamangka. Ipinakita sa kanya ng isa sa mga babae kung paano niya ginagamit ang magic ng kidlat para kuryentihin ang mga isda, na ikinatuwa ni Haru, na humiling sa kanya na ipakita ito sa kanya ng isang beses pa. Ang babae ay gumawa muli ng bola ng kidlat, ngunit sa pagkakataong ito ay lumapit siya sa kanya, tinakpan ang kidlat sa isang plastic cube, at itinapon ito sa tubig, na pinaslang ang lahat ng mga isda. Ito ay talagang nagpapasabik sa kanya, at natututo pa siya ng kidlat sa ganitong paraan. Medyo nalilito ang mga babae, pero ipinaliwanag niya na sa kanyang pakang magic, matututo siya ng elemental magic. Napagtanto ng class rep na ito ay literal na parang isang cheat skill, ngunit sinagot ni Haru na ang matandang lalaki na tumatawag sa kanyang sarili na Diyos, ay nagbigay sa kanya ng kakayahan na ito, at ito ay isang kasanayan lang na hinasa niya. Sa ibang pagkakataon, habang naglalaro ang mga babae sa tubig, tinanong niya ang kinatawan ng klase tungkol sa kanyang mga plano pa. Sumagot ang class rep na plano nilang maghanap ng daan patungo sa kalapit na lungsod, at pagkatapos ay maghanap ng trabaho doon. Saglit na nag-isip si Haru at sinabing sa ngayon, hindi sila masyadong malakas at independyenta, at kakailanganin nilang itaas ang kanilang mga antas. Ang mga babae ay nagagalit dito, dahil sila ay nakasuot ng ganitong damit na malinaw na nangangahulugan na sila ay may kapangyarihan, ngunit alam ni Haru na sila ay walang iba kundi mga tsismosang babae lamang. Tinanong ng class rep kung matutulungan niya silang itaas ang kanilang level, at agad namang sumang-ayon si Haru at sinimulan ang kanilang basic training. Nang magtanong siya tungkol sa kanilang mga antas, bagaman, nalaman niya na ang pinakamababang antas sa kanila ay 16, na nakakabalisa dahil siya ay nasa ikapitong antas pa rin. Iniisip niya kung ano ang maituturo niya sa kanila kung mas malakas na sila sa kanya. Biglang kumaluskos ang mga palumpong sa likod nila. Tinawag ni Haru ang kanilang atensyon at ibinunyag na isang grupo ng mga lobo ang nagtatago, at naghihintay ng kanilang pagkakataon na kagatin ang kanilang mga malulusog na assets. Bilang pagsubok, hinihiling niya sa kanila na lumaban. Ang mga babae ay tila labis na nagtitiwalat tulad ng sino mang may kapangyarihang babae ng henerasyong ito, ngunit, sa pagtatapos ng araw, sila ay naging ganap na walang silbi at napatumba sila ng mga ito sa isang madaling paraan. Pagkatapos ng kaiyahiyang pagtatanghal na iyon, lahat sila ay pumasok sa tent ni Haru at nagsimulang pag-isipan ang kanilang mga plano sa hinaharap. Wala silang anumang mga kasanayan, kaya ang tanging magagawa nila ay bumalik sa kusina or maghanap ng isang sugar daddy. Ang mga babae ng klase ay agad na nagpasya na madali silang makakahanap ng isang mayaman, at ang iba ay sumusunod, na nakakaramdam na muli ng kapangyarihan. Humihingi ng paumanhin ang violet-haired girl mula umaga sa pagpasok niya sa kanyang tent nang walang pahintulot niya, dahil gusto lang niyang masigurado na isa siyang harmless alpha male at hindi tulad ng mga delinquenteng iyon. Sinabi ni Haru sa kanya na huwag mag-alala at natulog sa kanyang tent upang magising muli sa masarap na almusal na may isda. Habang siya ay kumakain, narinig niya ang ilan sa mga babae na bumalik sa kagubatan upang subukan at talunin ang mga lobo gamit ang kanilang mga babaeng alindog, sa palagay ko. Sa kabutihang palad, pinahinto sila ng kinatawan ng klase at sinabi sa kanila na kailangan nilang magsanay.
Kaya, ang pagsasanay ay nagsisimula habang nagsisimula silang makipaglaban sa mga mas mababang antas ng goblins, ngunit ang mga kalunos-lunos na babaeng ito ay sobrang basura na kahit ang truck ng basura ay tumangging dalhin sila. Isa-isa silang natatalo, ngunit pagkatapos ng ilang karagdagang pagsasanay, sa wakas ay dumating ang araw para sa isang rematch. Ang mga lobo ay tila medyo kumpiyansa tungkol sa kanilang sarili at kahit na nagsimulang magsalita ng pangungutya. Iniisip ni Haro kung ito ba ay maghihikayat sa mga babae na lumaban, ngunit ang ilan sa mga babae na ito ay natutulog habang ang iba ay naghahanap ng mga dahilan upang makawala sa labanan. Gayunpaman, sa kabutihang palad, hindi lahat ng mga ito ay walang silbi, dahil ang violet-haired girl ang nagkusa, at hindi nagtagal ay sumunod ang ilan sa iba pang mga babae. Kahit na ang kanilang pagpapatupad ay batik-batik, nagagawa nilang talunin ang kawawang mga lobo at magparty pagkatapos, kahit na inanyayahan ng isa sa mga lobo sa kanilang silid ngayong gabi para magsaya. Humiga si Haro, iniisip na tapos na ang kanyang trabaho sa mga tsismosang babae na ito, ngunit hindi nagtagal ay dumating ang kinatawan ng klase at nagtanong kung kailan sila aalis patungo sa kalapit na bayan. Nagulat si Haro dahil wala siyang planong pumunta kahit saan. Ngunit ang mga babae na ito ay mapilit, at pinilit nila siyang samahan sila sa lungsod. Kinaumagahan, pinilit niyang i-pack up ang lahat ng gamit niya kasama ang babaeng may kulay violet na buhok, habang ang class rep ay nagbibigay sa lahat ng pep talk. Hindi nagtagal ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Haro, at napagtanto niyang literal na gusto niyang ilagay ang lahat ng kanyang makakaya sa maliit na bag. Sinabi niya sa kanya na hindi nila kayang magdala ng ganoong kalaking gamit mag-isa. Sa wakas, pagkatapos ng ilang pabalik-balik, nagpa siya si Haro na iwan ang karamihan sa kanyang mga gamit at sinabihan ang babaeng may kulay violet na buhok na manatili dito at bantayan sila. Nagulat ang class rep dito at sinabihan si Violet na hindi nila siya iiwan. Pagkatapos ng isang huling pagsusuri upang matiyak na mayroon sila ng lahat ng kinakailangang item, nagpa siya silang lumabas para sa kanilang pakikipagsapalaran. Tumingin si Haro sa labas, iniisip kung anong mga problema ang kakaharapin nila sa kanilang paglalakbay, at sinabi sa class rep na kailangan nilang magsama-sama kahit paano kung gusto nilang makatakas ng buhay sa kagubatan na ito. Lingid sa kanilang kaalaman, noong gabing iyon, nang bumuhos ang ulan, ang isa nilang kaklase na naiwang mag-isa ay tumatakbo sa madilim na kagubatan, natitasid sa mga ugat at bato, tumatakbo palayo sa isang nakatagong umatake. Gayunpaman, malapit nang matapos ang kanyang marathon, nang sa wakas ay bumagsak siya sa lupa at tumalikod upang harapin ang kanyang nakabalabal na umaatake, na nagmamakaawa sa kanya na hayaan siyang mabuhay dahil wala siyang mga kakayahan na hinahanap niya. Ngunit ang malupit na umaatake ay tila walang pakialam, at sinimulang sakalin ang kawawang lalaki nang hindi man lang humihingi ng pahintulot or nagpa siya sa isang ligtas na salita. Gaya ng inaasahan, malapit nang matapos ang lalaki habang ang umaatake ay muling gumagalaw sa kagubatan, hinahanap ang susunod niyang biktima. Kinaumagahan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa kagubatan habang napagtanto ni Haro na kailangan niyang manatili sa mga babae sa lahat ng oras upang matiyak na ligtas sila mula sa mga delinquent na humahabol sa kanila. Nagpa siya silang subukang umalis sa kagubatan sa lalong madaling panahon, dahil hindi sila ligtas sa loob. Ngunit habang naglalakad sa isang bakanteng lote, bigla silang nakaharap sa isang higanteng orc na may hawak na isang napakalaking club. Sinabihan ni Haro ang mga babae na magtago sa likod ng mga puno, dahil ayaw niyang masaktan sila, at inutusan silang bantayan siyang mabuti upang matutunan din nila ang isa or dalawang bagay tungkol sa kaligtasan ng buhay sa kagubatan. Naghahanda siyang harapin ang orc at sinimulang ikumpara ang pagkakaiba ng kanilang kahoy, ngunit alam niyang hindi mahalaga ang laki. Kaya ginagamit niya ang mabagal na paggalaw ng orc sa kanyang kalamangan at nawala sa lugar na iniiwan ang orc na nalilito. Siya ay tumatawa at nananatiling nakatago sa likod ng mga puno, habang naaalala niya na ang mga orc ay may napakataas na pisikal na resistensya, kaya ang paghampas dito ng isang stick ay isang mahinang galaw. Sa halip, kailangan niyang gumamit ng isang uri ng magic attack laban dito, na maaaring makagawa ng higit pang pinsala. Mabilis niyang binuksan ang kanyang mga istatistika at sinimulang tingnan ang anumang mahiwagang kakayahan na magagamit niya, ngunit napagtanto niya na mayroon lamang siyang ilang pangunahing elementong mahika, na ginagamit niya para sa paglilinis, pag-vacuum, at pag-aalis ng alikabok sa sahig. Bago siya makapagdesisyon, gayunpaman, nahanap siya ng orc at sinira ang puno sa 2 piraso.
Ang galit na orc ay nagsimulang iindayog ang kanyang club na nagpapaalala sa akin ng aking toxic ex, ngunit hindi katulad ko, si Haro ay magaling sa pag-iwas sa mga malalakas na hampas. Kaya't siya ay patuloy na sumusugod habang sinusubukang gumawa ng paraan upang maalis ang problemang ito. Sa wakas, sinasamantala niya ang utak ng orc na kasing laki ng Gisantes at, sa ilang mag-agarang galaw, ay nagpapakita sa likod ng malaking orc, hinahampas siya sa ulo gamit ang kanyang stick, na nagpapatunay na ang tibay ay mas mahusay kaysa sa laki. Ang orc ay dahan-daang bumagsak sa lupa, walang malay, habang ang mga tsismosang babae ay nanunood mula sa likod ng mga puno, nagulat nang makita ang orc sa lupa. Si Haro mismo ay nagulat dahil hindi niya inaasahan na matatalo ng ganito kadali ang orc, dahil sinabi sa kanya ng mga nerds na lumalaban ito sa pisikal na pinsala. Mukhang naiinis ang mga babae dahil wala silang natutunan dito, dahil hindi man lang siya gumamit ng magic. Humingi siya ng tawad at nangako na ang susunod na orc na makakasalubong nila ay tatapusin gamit lamang ang mahika. Hindi talaga sila magtatagal upang mahanap ang susunod nilang kalaban, dahil ang isang orc ay iniisip ang kanyang sariling negosyo, naglalakad patungo sa kanyang paligan nang magpasya si Haro na i-raise up ang mga babae sa kanyang walang limitasyong aura, at lumikha ng isang maliit na bola ng apoy sa kanyang mga kamay. Inaasahan niya na ang magic ay hindi masyadong epektibo, dahil ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ito, ngunit nang sumigaw siya ng kaboom at inihagis ang ball ang apoy sa orc, sumabog ang bola sa mukha nito, pinapas lang ang halimaw sa isang headshot. Ang mga babae ay muling nagulat, dahil walang paraan na maaari silang matuto ng anuman mula sa pagpapakita ng kapangyarihan na iyon. Ano man iyon, mayroon silang isang medyo matagumpay na araw, kaya sa oras na sumapit ang gabi, lumikha sila ng apoy sa kampo at nagsimulang gawin ang kanilang mga natural na trabaho sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa kusina at pagluluto ng pagkain. Samantala, nananatiling abala si Haro sa paggawa ng mga bitag sa paligid ng kanilang campsite, at tinitiyak na ang kanilang mga tent ay protektado mula sa parehong mga halimaw at anumang iba pang kaaway. Bigla niyang na-detect na may paparating, kaya agad siyang kumilos at nagtago sa likod ng puno. Napagtanto niya na ang mga nanghihimasok ay mga tao at inaasahan na ang mga delinquent ay darating, ngunit ang mga nanghihimasok ay mga disiplinadong gym brothers, naghahanap ng ilang creatine sa ligaw. Nakahinga si Haro nang maluwag nang makita sila, kumpara sa mga delinquent dahil mas mabait sila. Mukhang nagulat sila nang makita si Haro sa ligaw, at sinasabing hinahanap nila ang mga babae dahil gusto nilang bigyan ng babala ang lahat tungkol sa isang bagong mapanganib na kakayahan na ngayon lang nila nalaman. Si Haro ay agad na interesado, habang ang lalaki ay nagsasabi sa kanya tungkol sa isang lihim na kakayahan na kilala bilang hijack, na mas mapanganib kaysa sa mga kakayahan sa pagkontrol ng isip ng mga delinquent. Sinasabi nila na hindi nila mapagkakatiwalaan ang sinuman ngayon, kaya nagpasya si Haro na i-prank sila at nagpanggap na may kasanayan sa pag-hijack. Ang mga lalaki, gayunpaman, ay tinatawanan lamang ito, na sinasabing kahit na siya ay may kakayahang mang-hijack, hindi ito mahalaga, dahil siya ay mananatili sa loob ng kanyang bahay. Nagalit si Haro dito at sinabing mayroon talaga siyang kakayahan na tinatawag na servitude, ngunit sinasabi ng mga lalaki na 2024 na ngayon at hindi sila makikinig sa buong bagay na pang-aalipan kahit na isang beses. Pagkatapos noon, nagpaalam sila kay Haro, na sinasabi sa kanya na magbantay laban sa taong may ganitong kakayahan sa pag-hijack, habang naglalakad sila papunta sa kagubatan upang maghanap ng ilang protein shake. Kinaumagahan, naghanda ang mga babae para magsanay ng armas, ngunit habang abala sila sa pagme-makeup, nagpasya si Haro na pumunta sa kagubatan upang ma-relax ng mag-isa. Ngunit ang kinatawan ng klase ay sumunod sa kanya. Pinigilan niya siya at tinanong kung nasaan siya kagabi, at tapat na sumagot si Haro na nakita niya ang ilang mga lalaki na nagbabala sa kanya tungkol sa taong may kakayahang mang-hijack. Ang kinatawan ng klase ay agad na mukhang medyo namutla habang siya ay nagsisimulang mamilipat bago yumuko ang kanyang ulo, at humingi ng paumanhin sa pagtatago ng isang bagay na mahalaga. Si Haro ay hindi isang walang isip, gayunpaman, dahil nahulaan na niya na malamang na siya ay may kakayahang mang-hijack. Nagulat ang class rep nang makitang napakalmado ni Haro, habang tinatanong niya kung saan niya nalaman ang tungkol dito. Sumagot si Haro na hindi siya kasing walang isip ng mga lalaking iyon na nakaka-protein shake, at naisip niya lang ito mula sa kanyang pag-uugali. Mukhang nalilito pa rin ang class rep, dahil ang pag-hijack ay isang nakakatakot na kakayahan, dahil binibigyan siya nito ng kapangyarihang magnakaw ng kakayahan ng sinuman matapos silang tapusin.
Sinabi sa kanya ni Haro na huwag masyadong mag-alala tungkol dito, dahil alam ng mga nerds ang kanilang ginagawa, dahil sinusubukan na nilang ISIL ang mga kakayahan sa pagkontrol sa isip ng mga delinquent. Ngunit kahit na malaman ang tungkol sa kanyang mga kakayahan sa pag-hijack, hindi sila nag-abala na baguhin ang anuman, na nangangahulugan lamang na nagtitiwala sila sa kanya. Ganon din ang nararamdaman ni Haro nang sabihin niya sa kanya na medyo gamaan ang loob niya nang malaman niyang mayroon itong cheat skill, dahil alam niyang hindi niya ito gagamitin para saktan ang sinuman. Napakagaan ng pakiramdam ng class rep matapos itong marinig, at nagsimula siyang ngumiti kay Haro, na talagang nakakakuha ng kanyang kalooban habang nagpa siya itong tumakbo sa kagubatan upang mag-relax bago simulan ang araw. Pagbalik niya sa kampo, nagsimula siyang magbenta ng protein shake, coco shake, para sa ilang kadahilanan, at nagsimulang humingi ng pera. Ang isa sa mga babae ay agad na sumang-ayon na ibenta ang kanyang sarili sa halip, at si Haro ay malinaw na sumasang-ayon sa deal, ngunit agad itong isinara ng kinatawan ng klase dahil hindi niya hahayaan ang sinuman na gumawa ng ganito. Ang babae, gayunpaman, ay medyo nabalisa dahil gusto niya ang coco shake na iyon. Kaya nagpa siya si Haro na mas mabuting magsimula na silang maglakad upang muling tumakbo ang kanilang utak. Nagsimula silang gumawa ng mahusay na pag-unlad nang biglang nakita ni Haro ang ilog sa unahan, at sinabi sa kinatawan ng klase na mauuna siyang mag-scout ng kaunti habang tinitiyak niyang ligtas ang grupo. Gusto siyang pigilan ng class rep, habang siya ay pumunta sa kagubatan kaninang umaga at bumalik na may dalang kaina-hinalang coco shake. Si Haro, gayunpaman, ay hindi nakikinig at ginagamit ang kanyang sobrang bilis para tumakbo sa kagubatan. Pagkatapos ay sinimulan niyang gamitin ang kanyang magic infusion skill para gamaan ang kanyang katawan. Nagbibigay ito sa kanya ng kakayahang maging mas maliksi, habang tumatalon siya sa mga puno bago ilunsad ang sarili sa kalangitan upang makakuha ng mas magandang view. Mabilis niyang napagtanto na knockover na nila ang maraming lupa, ngunit nakalimutan ng bida na ito na wala siyang landing gear. Kaya parang cartoonish siyang sumusubok na lumutang sa langit ngunit halatang nabigo at bumagsak sa lupa, halos hindi nakaligtas dahil sa natirang isang HP. Sa oras na bumalik siya sa kampo, gabi na, at ang kinatawan ng klase ay naasar nang makita siyang puno ng galis. Mahinahon niyang sinabi sa kanya na siya ay nahulog mula sa isang puno, habang ang class rep ay sumisigaw sa kanya na itigil ang paghampas sa kanyang ulo ng paulit-ulit dahil mayroon na itong napakababang IQ. Kadalasan, hindi na kailangang harapin ni Haro ang mga babae at ang kanilang mga opinyon, kaya sinubukan niyang pakalmayin siya gamit ang isang mas kaina-hinalang coco shake, ngunit tumanggi ang kinatawan ng klase at umalis, habang ang green-haired girl ay patakbong lumapit sa kanya na humihingi ng pera. Dahil sa kanyang pagmamanman, gayunpaman, nakahanap sila ng mas mabilis na daan sa kagubatan kinaumagahan, at pagkatapos ng ilang pag-iyak ng isang babae at ilang water sports, napunta sila sa isang grupo ng mga orc. Ang mga orc ay lumabas na sobrang sanay sa pagtakbo, dahil agad nilang dinurog ang kawawang Haro sa ilalim ng kanilang mga paa habang tumatakbo. Sa wakas, pagkatapos harapin ang lahat ng mga isyu at paglalakbay sa kagubatan sa loob ng ilang araw, nagawa nilang makaalis sa kakahuyan at makita ang magandang lungsod sa harap nila. Biglang napansin ni Haro na tila na-unlock niya ang isang bagong kasanayan na kilala bilang airwalk. Nagpa siya siyang suriin ito, at sa kanyang sorpresa sa kakayahang ito, nagagawa niyang madaling maglakad sa hangin na parang umaakyat sa hagdan. Nagulat ang class rep nang makita ito, ngunit sinabihan siya ni Haro na pakalmayan ang kanyang sarili habang tinitingnan niya ang lugar upang matiyak na walang panganib sa paligid. Umakyat siya ng mataas sa langit at ginamit ang kanyang supervision upang tumingin ng malayo at malawak nang bigla niyang makita ang ilang NPC na armado at nakabaluti na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga halimaw. Bumalik siya sa lupa at sinabihan ang kinatawan ng klase tungkol dito, na agad na nagsabi na dapat nilang tulungan ang mga taong iyon. Hindi interesado si Haro na magkaroon ng anumang kompetisyon para sa mga babae, kaya tumanggi siya, na sinasabing ang mga lalaking ito ay maaaring maging mga bandido, ngunit ang class rep ay nakiusap sa kanya na tumulong, na dahil kung hindi sila bandido, maaari silang masawi sa isang masakit na kasawian. Napagtanto ni Haro na ang mga babae na ito ay tila may mabuting puso, kaya sinabihan niya silang magpahinga habang pupunta siyang mag-isa at tinitingnan ang issue. Ang issue ay nananatili pa rin na ang mga NPC ay medyo malayo. Nagpa siya siyang gamitin ang kanyang talino habang sinisimulan niyang pagsamahin ang iba't ibang spell na may magic infusion, na ginagawang napakagaan ng kanyang katawan at pagkatapos ay gumamit ng wind magic para sa ilang tulong.
Kasama ang mga spell na iyon, nagsimula siyang gumamit ng air step at tumalon mula sa isang hakbang patungo sa isa pa ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Ang kanyang ginagawa ay nagtatapos na gumagana, habang napagtanto niya na ngayon ay napakadali na siyang makakabiyahe sa malalayong lugar. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang class rep ay nazama sa pamamagitan ng kanyang magic habang siya ay nagpupumilit na hawakan ang kanyang kapa, ngunit dahil sa tumaas na timbang at hindi alam kung paano mag-apply ng preno, si Haru ay napunta sa crash landing malapit lamang sa mga NPC. Salamat sa kanyang pagpasok, ang mga halimaw ay nasasawi habang ang kinatawan ng klase ay na-knockout sa lupa, habang ang mga NPC ay nagtataka kung sino ang mga taong ito. Ipinakilala ng mga NPC ang kanilang mga sarili bilang si Guard at Upton, na sinasabing sila ay narito sa isang pakikipagsapalaran upang tapusin ang mga halimaw na ito, ngunit sila ay malinaw na outmatched at kung hindi para kay Haru, sila ay nasawi. Ang mga babae sa party ay mabilis na nagpapagaling sa isa't isa, habang ang grupo ay nagsisimulang ayusin ang kanilang mga cart. Nang mag-alok si Haru sa kanila ng ilang inihaw na kabute, masaya itong tinanggap ni Guard, ngunit sa isang kagat, napagtanto niya na hindi ito mga normal na kabute kundi isang bagay na kilala bilang buff mushroom, na makakatulong sa kanila na mabawi kaagad ang kanilang lakas. Ibinigay ni Haru ang mga kabute sa natitirang mga miyembro ng partido, na agad nananambalik ang kanilang lakas habang nagtataka sila kung bakit ang estranghero na ito ay nag-aalok sa kanila ng gayong mahalagang mapagkukunan ng pagkain. Ang isip ni Haru, gayunpaman, ay natigil sa katotohanan na ang mga lalaking ito ay napapaligiran ng mga ganap na magagandang babae, na ikinagalit niya habang siya ay naghahanda na suntukin sila, ngunit mabuti na lang, nagising ang class rep at agad siyang pinigilan. Hindi nagtagal, ang iba pang babae ay dumating din sa lokasyon at agad na nabighani ng mga magagandang elves, habang hinihiling nila ang kanilang beauty routine para sa pagtulong sa kanila na mabuhay. Nagpa siya ang mga NPC na samahan sila pabalik sa lungsod, na isang malaking tagumpay habang ang mga babae ay masayang pumasok sa lungsod, naghihintay sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Si Haru ay medyo masaya na makita na ang mga babae ay tila natutuwa sa bagong lungsod habang sila ay naglalakad sa paligid ng bayan, tinitingnan ang bawat tindahan habang si Haru ay nag-iisip kung dapat ba siyang umalis dahil ang kanyang trabaho dito ay tapos na. Habang nagre-relax si Haru sa kanyang inumin, tila nababalisa ang mga babae habang tinitingnan nila ang lahat ng mga gusali na tila mga cake na nakakapagpagutom sa kanila. Sa kabutihang palad, nandyan ang kinatawan ng klase upang panatilihing nasa ilalim ng kontrol ang lahat, habang sinisigawan niya si Haru na tulungan siyang pamahalaan ang mga kawan ng mga babae, dahil hindi niya magagawa ang lahat ng ito ng mag-isa. Pinatunog niya ang kanyang sipol na agad na dinadala ang lahat ng mga babae sa kanya tulad ng isang grupo ng mga sinanay na aso, na ikinagulat ni Haru, dahil hindi niya inaasahan na ang class rep ay magkakaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan. Sa panunood nito, mas gumaan ang pakiramdam niya, iniisip na nasa mabuting kamay ang mga babae. Ngunit hindi siya papakawalan ng class rep ng ganoon kadali. Sinimulan niyang bumalangkas ng plano para sa araw na iyon habang sinasabi niya sa kanila na dadalhin muna nila ang kanilang sarili sa Adventurers Guild kung saan ipagpapalit nila ang lahat ng loot na nakolekta nila sa ngayon. Sa tulong ng perang nakuha, irerehistro nila ang kanilang mga sarili sa guild, at pagkatapos nito, matulog ng mahimbing sa isang komportableng kama. Ang lahat ay tila nasa parehong pahina hanggang dito, ngunit pagkatapos ay binanggit ng class rep na makalipas ang ilang araw, magsisimula na rin silang magtanong sa paligid para sa anumang impormasyon sa mga nerds ng klase. Ngunit ito ay medyo nakakabalisa sa klase, dahil gusto nilang mahanap ang mga nerds sa lalong madaling panahon upang makahingi sila ng tawad para sa pag-away sa kanila ng walang dahilan. Humingi ng paumanhin ang class rep na sinasabing halatang gusto rin niyang hanapin ang mga nerds, habang si Haru ay sumabad, nagtatanong kung gusto ng klase na bigyan ang mga nerd ng magandang bagay. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakarating na sila sa Adventurers Guild ngunit ito ay mas nakakatakot kaysa sa kanilang inaasahan. Inaasahan nila ang isang lugar na puno ng mga babae na may malalaking plot at masayang pagtanggap sa mga mukha, ngunit sa halip, binati sila ng isang grupo ng mga lalaki na gutom na nakatingin sa kanila, habang iniisip nila kung sino ang mga baguhan na ito. Sa kabutihang palad, lumabas si Upton mula sa hagdan at tinawag si Haru, na sinasabing gustong makita sila ng guildmaster. Kaya, sinabi ni Haru sa class rep na maghintay sa labas habang siya ay papasok sa guild ng mag-isa.
Pagkapasok niya sa loob, lahat ng adventurer ay nagsimulang tumitig sa kanya habang si guard ay nagtuturo sa kanya na pumasok sa loob kung saan nakita niya ang isang galit na mukhang guildmaster na nagtatanong kung siya ba ang Haro na nakipaglaban sa mga mababanggas na hayop. Natakot si Haro at iniisip kung dapat ba siyang tumakas, ngunit nagpasya siyang kumalma at tumanggo bilang pagsang-ayon. Biglang nagbago ang buong kapaligiran habang nagsimulang makipagkamay ang guildmaster, pinasalamatan siya sa pagligtas sa buhay ng party na ito, dahil kung wala siya, nasawi na ang party ni Upton. Medyo nabalisa si Haro sa pulong na ito ngunit nagpas siyang bumaba, kung saan nakahanap siya ng bukas na reception. Nagpasya siyang ipagpalit ang ilan sa mga kristal na esmeralda na nakuha niya sa daan. Ang nakasalamin na babae sa counter ay nagsasabi na maaari niyang tasahin ang mga kristal, at bigyan siya ng isang patas na presyo para dito. Kaya, nagpasya si Haro na subukan ang kanyang kapalaran at nagbuhos ng isang malaking sako ng kristal sa mesa, na lubos na ikinagulat ng babae na nagtataka kung sino ang lalaking ito. Pagkatapos noon, umasta si Haro na mayabang habang sinasabi niya na marami pa siyang kristal na handa, ngunit sinabi ng babae na wala silang kapasidad na suriin ang napakaraming kristal ngayon at humihingi ng oras sa isang araw. Sumang-ayon si Haro at nagsimulang maglakad pabalik sa pangunahing silid kung saan nalaman niya na ang mga babae ay nakarehistro na sa guild. Mukhang labis na nagulat ang mga adventurer, dahil halos lahat ng mga babae ay nasa level 30 na hindi nila inaasahan. Ngunit alam ni Haro na sinanay niya ang mga babae ng sapat na kaya nilang talunin ang isang level 40 na adventurer ng madali. Sa wakas, isa sa mga babae ng klase ang nagtulak kay Haro sa loob para makapagparehistro din. Kahit na wala siyang planong magtrabaho bilang isang adventurer, nagpasya pa rin siyang subukan ang kanyang kapalaran, dahil ito ang oras kung saan maaari niyang mapabilib ang lahat ng mga babae at mabago ang kanyang boring na buhay. Ipinagmamalaki niyang pumasok sa silid kung saan sinusuri ng isang blonde na babae ang kanyang mga istatistika, ngunit tinawag siyang talunan, na sinasabing kailangan niyang maging level 10 man lang at nasa isang party para makapagrehistro sa guild. Lubos nitong sinira ang kawawang si Haro, na bumagsak sa lupa habang nagsimula siyang humingi ng pangalawang pagkakataon. Ngunit sinabihan siya ng babae na lumaki at magsimulang magpa-level up dahil iyon ang tanging paraan upang makapasok siya sa isang party na may ganoon na mukha. Sinabi niya sa kanya na maaari lamang siyang magsimulang makipagsapalaran ng solo kapag umabot na siya sa level 20, at hindi man lang siya tatawaging tamang adventurer hanggang umabot siya sa level 30. Napagtanto niya na walang paraan para makapag-party siya dahil sa kanyang loner skill, at hindi man lang siya makapag-solo quest dahil hindi pa siya malapit sa level 20. Ito ay lubos na nagpabalisa sa kanya habang iniisip niya kung palagi siyang mananatiling talunan. Masama talaga ang pakiramdam ng class rep para kay Haro, kaya pinasaya niya ito, at agad silang pumunta sa hotel para magpalipens ng gabi. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakatulog na rin sila sa tamang kama, iyon lang ang gusto nila. Ngunit nananatiling gising si Haro sa sarili niyang kama, dahil mas komportable siyang matulog sa kagubatan. Kinaumagahan, ang lahat ay lumabas upang tuklasin ang bayan dahil ito ay medyo ligtas, at kahit si Haro ay nagpasya na dapat na lamang niyang kunin ang pera mula sa mga Esmeralda Crystal at bumalik sa kagubatan, dahil ang mga babae ay dapat na ligtas na ngayon. Ngunit sa kasamaang palad, ang babae sa reception, kasama ang kanyang mga nakatataas, ay humingi ng paumanhin kay Haro dahil wala silang sapat na pera ngayon upang bayaran ang lahat ng kanyang mga Esmeralda Crystal. Nagpakita ang guildmaster, sinasabing nagdala siya ng napakaraming kristal na esmeralda na hindi man lang sila nagkaroon ng sapat na lakas ng tao upang mabilang ang mga ito ng maayos, lalo pa ang pagbabayad para sa mga ito. Kaya, tinanong niya si Haro kung gusto niyang mabayaran ito ng installment. Ito ay ganap na mainam kay Haro, dahil mahal niya ang kapitalismo at tumatanggap ng isang mabigat na bag ng 5 Zen dollars na lubos na ikinagulat niya. Mukhang nasiyahan siya sa kanyang kinita, ngunit malinaw naman, sa sandaling ang isang talunan ay makakakuha ng pera, ang lahat ng mga babae ay nagsisimulang maging linte habang silang lahat ay nagdiriwang at naghahanda na mamili na para bang pera nila iyon. Si Guard, sa kabilang banda, ay isang tunay na big bro na nagsabi kay Haro na dapat niyang itapon ang mga babae na ito at kumuha ng mga aktwal na mature na babae, dahil alam niya ang isang lugar. Kaagad, nagsimulang tumulo ang bibig ni Haro dahil siya ay nagsasanay gabi-gabi para dito, at tila sawa na siya sa kanyang sariling mga kamay.
Sinubukan siyang pigilan ng kinatawan ng klase, ngunit hindi niya ito pinapansin at nagsimulang maglakad kasama si guard, habang iniisip ang tungkol sa lahat ng babaeng makakasalamuhan niya. Ngunit muli siyang nadismaya nang makita ang isang luma at sira-sirang tindahan sa gilid ng kalsada. Mukhang nadismaya si Haro, ngunit ipinangako ni guard na ang tindahang ito ay nagbebenta lamang ng pinakamahusay na mga item na matatagpuan sa mga piitan. Sa lalong madaling panahon sinimulan ni Haro ang pagtingin sa lahat ng mga item na ibinebenta, at napagtanto na hindi nagsisinungaling si guard, dahil ang mga item na ito ay talagang kakaiba at kawili-wili. Nagpapadala ito sa kanya sa isang shopping spree habang sinisimulan niyang subukan ang iba't ibang armas, armor, at mahiwagang item habang inilalagay niya ang lahat sa kanyang cart. Matapos mamili ng isang buong araw, napatingin ang kanyang mata sa isang espesyal na kwintas. Tinanong niya ang kakaibang lalaki kung ano ang ginagawa ng kwintas na ito, at sumagot siya na maaari itong magsama ng maraming item sa isa. Iniisip ni Haro na maaaring maging kapaki-pakinabang ito ngunit dumating ang kinatawan ng klase sa lugar na sinasabi sa kanya na magpahinga sa kanyang pamimili at matulog muli. Sa kasamaang palad, si Haro ay nadulas at hindi sinasadyang pinagsama ang lahat ng mga item. Ang kakaibang lalaki ay natakot dito, habang siya ay umiiyak na sinasabing hindi siya makakapag-fuse bago bumili, dahil ang lahat ng mga item na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 600,000. Ikinagulat nito si Haro habang siya ay nalulumbay habang sinusubukan ni guard na makipag-ayos ng kaunti sa presyo. Samantala, humihingi ng paumanhin ang class rep na sinasabing mayroon lamang silang 50,000. Lumipas ang ilang araw pagkatapos noon, at nanlulumo pa rin si Haro, dahil broke na siya ngayon, at marami pa rin siyang gustong bilhin. Hindi na siya lumalabas para kumuha ng higit pang mga kristal, dahil hindi siya maaaring pumunta sa mga pakikipagsapalaran bago maging level 20, at hindi rin niya masusubukang sumanib sa mga babae, dahil huhulihin siya ng class rep at ibabalik siya sa kanyang tore. Matapos mag-isip ng ilang sandali, napagpasyahan niya na ngayon na ang oras upang iwanan ang buhay sa lungsod. Kaya, kinuha niya ang invisibility cloak ni Harry Potter at lumakad lampas sa lahat ng babae sa lugar. Pagkatapos umalis sa tore, sa ilang kadahilanan, ang taunang bida na ito ay nagtanggal ng balabal at nagsimulang tumakbo na parang balisa sa mga kalye. Nagpasya siyang i-parkour ang daan palabas ng mga pader ng lungsod, ngunit hindi siya kasingkol ng inaakala niya at iniuntog niya ang kanyang mga sarili sa ibabaw ng mga pader habang ang mga sports girls mula sa kanyang klase ay pinapanood siyang dahan-daang dumula sa dingding sa sakit na may ang kaalaman na hinding-hindi siya magiging ama. Ang kanyang plano ay talagang nabigo, at siya ay ibinalik sa tore. Kinabukasan, sinabihan siya ng kinatawan ng klase na manatili at maging mabait na bata bilang parusa sa pagtatangkang tumakas. Nagpanggap si Haro na sumang-ayon sa kanyang mga utos at nangakong mananatili, ngunit sa sandaling umalis sila, mabilis niyang kinuha ang kanyang balabal at muling naglakad sa lungsod. Ngunit sa pagkakataong ito, pinananatili niya ang kanyang balabal. Nilagpasan lang niya ang higanteng gwardya na inasa gate at hindi nagtagal ay lumabas siya sa mga pader ng lungsod, nagsimulang tumakbo patungo sa kagubatan. Sa daan, nakita niya ang isang nawasak na nayon at isang grupo ng mga goblins sa malapit na hindi niya pinapansin, dahil hindi siya bayani, at patuloy siyang naglalakad patungo sa gubat. Sa daan, nakita rin niya ang isang karwahe na ninakawan ng isang grupo ng mga lalaki, at huminto siya sandali, iniisip kung dapat ba siyang tumulong, ngunit napagtanto niya na ang mga bagay na ito ay malamang na nangyayari araw-araw sa mundong ito at sinusubukang balewalain ito. Pero bago pa man siya makatakas, binato siya ng sibat ng isa sa mga tulisan, na naiwasan niya habang ang iba ay naghahanda na sa pag-atake. Sinabi ni Haro sa kanila na gusto lang niyang mapag-isa, ngunit sinimulan nilang pagtawanan ang paraan ng pagsasalita niya, na nagbabalik ng ilang mga lumang alaala, at sa kanyang galit, literal na sinimulan niyang sunugin ang mga ito. Hindi nagtagal, nagpasya ang mga magnanakaw na lumaban at simulang gamitin ang kanilang mga espesyal na kakayahan upang salakayin siya, na maaaring mapanganib ngunit ang mga tulisan na ito ay mga bot lamang na maaari lamang mag-spam ng isang spell at sa lalong madaling panahon ay pinagod ang kanilang sarili. Hindi nagtagal, lumabas sa karwahe ang isang magandang babae at ipinakilala ang sarili bilang si Maria, ang marangal na babae, at pinasalamatan siya sa pagligtas sa kanya mula sa mga bandido. Nagmamakaawa siya sa kanya na samahan siya sa natitirang bahagi ng daan, dahil natatakot siya na baka atakihin siya ng maraming bandido.
Bilang kapalit, nag-alok siya sa kanya ng isang bagay sa gabi, at kahit na gusto ni Harrow na bumalik sa kagubatan, hindi niya maaaring laktawan ang isang alok na tulad nito at pumayag na i-escort siya sa mapanganib na kagubatan. Iniisip kung anong mga halimaw ang naghihintay sa kanya sa daan. Di nagtagal, nakarating sila sa lungsod, at hindi nakuha ni Harrow ang ipinangako sa kanya ni Maria. Naiinip siya at naisip na hindi niya dapat tinanggap ang kahilingan nito, habang paakyat baba siya sa waiting room sa kanyang kastilyo. Nagpasya siyang bumalik kaagad sa kagubatan, ngunit bumaba si Maria pagkatapos magpalit ng sariwang damit at nagalit na sinusubukang umalis ni Harrow, kahit na pinaplano niyang tratuhin siya ng maayos. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumama sa kanya, at sa kanyang pagtataka, ang paraan ng kanyang pagsasabi ng pasasalamat ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Tinatrato niya siya sa isang full course na hapunan na mabubulunan at mababalise ang mga vegan. Sinimulan niyang kainin ang mga karne na parang si Goko, at si Maria ay naiirita sa kanyang kawalan ng galang sa pagkain. Anyway, ginagantimpalaan niya siya ng isang supot ng pera at isang VIP identity card na nagpapahintulot sa kanya na pumasok at lumabas sa lungsod ayon sa gusto niya. Gayunpaman, sa sobrang inis niya, hindi siya pinapansin ni Harrow dahil abala siya sa paglunok ng pagkain. Kinabukasan, napapalibutan siya ng class rep at iba pang mga babae na gustong malaman kung saan siya nagpalipad ng huling gabi. Sinabi sa kanila ni Harrow na naimbitahan siya sa bahay ng alkalde ng bayang ito, at tiniyak sa kanila na hindi ito dahil sinusubukan niyang tumakas sa kagubatan. Ang mga babae ay naniniwala sa kanya at pagkatapos ay tumungo sa kagubatan upang mag-level up at makakuha ng ilang mga mapagkukunan. Kapag wala na sila, naghahanda na rin si Harrow na umalis sa lungsod, at sa pagkakataong ito ay tiwala siya na ang card ng pagkakakilanlan ay magdadala sa kanya sa lahat ng bagay. Bago umalis, bumili siya ng mga gamit sa tindahan ng kakaibang lalaki at ilang pagkain para sa kanyang komportableng loner na buhay sa kagubatan. Sumulat din siya ng tala para sa kinatawan ng klase upang hindi ito magalit na sinasabi na bantayan niya ang mga babae dahil nag-aalala siya sa kanila. Dahil hindi ito ganap na mali, naisip ni Harrow na sapat na ito para pigilan siya ng class rep na hanapin siya. Sa pamamagitan nito, tumungo siya sa gate at ipinakita sa gwardya ang kanyang identity card para makalabas ng lungsod ng legal. Pakiramdam niya ay komportable siya sa kagubatan kasama ang mga ligaw na nilalang at halimaw na malayang namumuhay. Namimiss niya ang kanyang tahanan, at iniisip na sa wakas ay maaari na siyang maging isang loner tulad ng ipinanganak siya. Muli, sa sandaling iyon, inatake siya ng isang orc mula sa likuran, ngunit madaling napatumba ito ni Harrow gamit ang kanyang staff. Gayunpaman, kakaiba ito dahil ang mga orc ay hindi dapat matagpuan sa mga panlabas na bahagi ng kagubatan. Sa palagay niya ay may nangyayaring hindi kapanipaniwala dito, at lumakad ng mas malalim sa kagubatan kung saan nakakita siya ng malaking mantsa ng dugo sa lupa. Medyo nagpanik si Harrow, iniisip kung sa mga nerd ba ang dugong ito, na malabo dahil master sila pagdating sa mga bagay sa ibang mundo. Iniisip niya na ito ay malamang na dugo ng mga Jim Brothers or mga delinquent at nagpa siya na sundan ang malaking bakas ng dugo. Natagpuan niya ang mga Jim Brothers na malubhang nasugatan, at ang kanyang puso ay nadudurog sa pag-iisip na maaaring nakipag-away sila sa mga delinquent at nasawi. Gayunpaman, nakita niyang humihinga pa rin ang isa sa kanila, at agad niyang itinapon sa kanila ang lahat ng nakapagpapagaling na potion na ginawa niya mula sa mga kabute. Nais niyang gumaling sila para may tao parents sa mga gym, at ang kanyang mga kahilingan ay nasagot ng imulat ng pinuno ng mga gym bro ang kanyang mga mata. Dinala silang lahat ni Harrow sa kanyang kuweba kung saan sinabi nila sa kanya kung ano talaga ang nangyari. Sinubukan nilang harapin ang mga delinquent para protektahan ang mga babae, ngunit biglang inatake sila ni Tanoka, na dapat ay kanilang alagang nerd. Pinaslang niya ang lahat ng mga delinquent at ninakaw pa ang mga up na armas na natanggap nila sa pagdating sa mundong ito, at wala silang pagpipilian kundi tumakas sa kanya. Gayunpaman, nahuli niya sila, at hindi sila match sa kanya. Sinasabi ng mga gym bro na si Tanoka ay napakalakas, at hinahanap niya ang class rep na may hindi matitinag na determinasyon. Maging ang mga musclehead ay sapat na matalino upang mapagtanto na hinahanap ni Tanoka ang kasanayan sa pag-hijack na dapat mayroon ang class rep. Nagulat si Harrow na talagang nakapag-iisip ang mga gym bro, at sinabi nila sa kanya na nawalan ng track si Tanoka sa class rep, kaya tinalo niya sila sa 1 pulgada ng kanilang buhay sa paniniwalang pupunta sila sa kanya para humingi ng tulong.
Gayunpaman, ang mga lalaki ay handang isakripisyo ang kanilang mga sarili, at sa halip, gumapang sila patungo sa yungib ni Harrow upang siya ay maakit doon at may magawa si Harrow sa sitwasyon. Humihingi sila ng tulong sa kanya upang talunin si Tanoka, at habang ayaw niyang makisali sa iba sa simula, hindi siya maaaring umatras sa laban na ito. Sinabi niya sa mga gym bro na haharapin niya si Tanoka, ngunit mag-isa siyang lalaban. Nagulat ang lahat ngunit nagtiwala ang gym leader na may plano si Harrow. Sinabihan sila ni Harrow na magmadali sa bayan at panatilihing ligtas ang mga babae, habang siya ay nakikitungo sa sitwasyon dito. Alam niya na ang pagkakaroon ng mga gym bros sa kanyang panig ay magpapalakas ng kanyang mga pagkakataon sa tagumpay, ngunit kung silang lahat ay masasawi sa labanan, ang mga babae ay maiiwang walang pagtatanggol. Kaya naman iniisip niya na ang pakikipaglaban kay Tanoka ay ang kanyang krus na dapat pasanin, at plano niyang lumakas ng mabilis. Nagsisimula siyang bumuo ng isang diskarte upang kontrahin ang malalakas na armas na kinuha ni Tanoka mula sa mga gym bro. Tulad ng nakita niya habang nakikipaglaban sa mga bandido, ang mga kasanayan sa armas ay malakas ngunit walang paraan upang pigilan ang mga ito kapag nagsimula na sila. Kaya naman nagpa siya siyang makabuo ng bagong kasanayan na walang kahinaan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang ilang goblins na sumisinghot ng blood trail at nagpa siya na gamitin ang mga ito bilang mga experience point. Mabilis niyang pinabagsak ang mga high-level na goblins ngunit nasawi sila sa isang hit at hindi siya gaanong nabibigyan ng kahit ano. Nais ni Harrow na labanan ng isang mas malakas na kaaway, at pagkatapos ay biglang, naramdaman niya ang isang malakas na halimaw sa malapit. Lumingon siya upang makita ang isang hari ng goblin na sumusugod sa kanya ng walang babala. Maiiwasan lang ni Harrow ang walang awa na pag-atake ng Goblin King at napagtanto niyang gumagamit siya ng ilang uri ng kasanayan sa armas. Alam niya na sa isang hit, siya ay ipapadala upang makita ang kanyang kreator, ngunit siya ay nagpa siya na talunin ang halimaw at maging mas malakas. Pinagsama-sama niya ang iba't ibang kakayahan na mayroon siya, at pinalakas ang kanyang staff para pabagsakin ang Goblin King sa isang hit lang. Siya ay nasiyahan sa kanyang diskarte at paglaki nang biglang magpakita ang isang mas malakas na halimaw sa kanyang likuran. Isa itong level 50 Goblin Emperor, at napagtanto ni Harrow na wala siyang magagawa laban dito kung lalaban siya ng direkta. Kaya't eksaktong ginawa niya iyon at sinusugod ang Goblin Emperor ng isang bagong kasanayan sa gambit na kanyang binuo. Nagawa niyang tamaan ang Goblin Emperor, ngunit halos walang pinsala ang kanyang pag-atake. Ang halimaw ay bumangon muli at pagkatapos ay lumakad tulad ni Jackie Chan sa Drunken Master bago biglang inatake si Harrow, sinusugatan ang kanyang mukha. Patuloy na iniiwasan ni Harrow ang mga pag-atake ng Goblin Emperor, at pagkatapos ay nakatama ng counterattack habang nakikita niya ang isang pagbubukas. Nagawa niyang ibagsak ng husto ang health bar ng halimaw, ngunit gumagamit ito ng healing skill para maibalik ang kalusugan nito at mapataas pa ang lakas nito. Ang halimaw pagkatapos ay nagpadala ng isang lumilipad na slash kay Harrow, na nagpapadala sa kanya na bumagsak sa mga puno sa likod niya. Siya ay pagod at gutay-gutay sa ngayon, ngunit siya ay nag-iisip na siya ay isang mahina pa dahil ang gym bro ay nakaligtas sa mas masahol pang mga pinsala kaysa sa kanya, kaya siya ay dapat na maayos sa antas na ito. Tumayo siya sa kanyang mga paa at inatake ang Goblin Emperor, at pagkatapos makipaglaban sa buong magdamag, sa wakas ay nagtagumpay si Harrow na talunin ito at umabot sa level 11. Nagpakawala siya ng dagandong ng tagumpay upang magdiwang, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang bahay sa kagubatan. Sinusuri niya ang kanyang mga istatistika pagkatapos mag-level up at nalaman ng higit patungkol sa kung paano gamitin ang kanyang mga kasanayan. Ang pag-atake ng gambit na ginawa niya kanina ay nerhistro na bilang isang kasanayan ngayon, at kumpiyansa si Harrow na wala itong kahinaan, na magiging kapaki-pakinabang sa kanyang pakikipaglaban kay Tanoka. Kalaunan ng gabing iyon, habang si Harrow ay nakatayo sa labas ng kanyang kuweba, si Tanoka ay humarap sa kanya. Nadismaya siya dahil umaasa siyang aakayin siya ng mga gym bro sa class rep, ngunit sa halip, dinala siya sa loner ng klase. Sinabi niya na isang kahihiyan na hindi niya mahanap ang kinatawan ng klase kahit na matapos ang lahat ng kanyang ginawa, kabilang ang pagmamanipula sa mga delinquent at paghahati sa klase sa magkakahiwalay na grupo. Galit na galit si Harrow at tinanong kung ano ang ginawa niya sa iba pang mga lalaki, at sinabi ni Tanoka na pinaslang niya sila matagal na ang nakalipas. Hindi man lang niya itinuturing na banta si Harrow, at sinabihan siyang magpahinga sa walang silbing kakayahan niya sa kagubatan.
Itinuro ni Haro ang kanyang staff sa kanya, at sinabihan siya ni Tanoka na tanggalin ang kanyang marumi at mabahong stick sa kanyang mukha. Iyon ang sinabi niya. Sinabi sa kanya ni Haro na kahit na siya ay isang loner, poprotektahan niya ang class rep, at si Tanoka ay ngumisi ng nakakatakot habang sinasabi niya na tatapusin niya muna siya sa kasong iyon.